may mga libreng 2 taon ng renta, tapos hindi pa malinaw na susunod na rates, no? Valid na valid ang tanong ng mga tao dito. Bakit ka papasok sa deal kung na ikaw ay may-ari ng lupa pero ikaw pa na parang alanganin sa terms? Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman random reaction podcast dito sa ating channel mga stories. Mapala si Mikey, no? At ngayon, mag-react tayo isang usaping umiinit online. Okay? Tapos lalagyan natin ng mga prangka, logical, at walang plastika sa komentaryo natin. So, for today's video, no, medyo mabigat to, usaping lupa, resources, environment, foreign interest, at syempre, gobyerno. Okay? At pag-uusapan natin ito na tinatawag na Pax Silica. Okay? Kung ang claim dito ay progreso, investment, trabaho, at AI infrastructure, no? Ang tanong ko agad, progreso para kanino? Okay? Trabaho para kanino? Okay? At saka yung kita para kanino? So, kasi mga studies ko kung Pilipinas ba naman ang magbibigay ng lupa, no? Resources at environmental sacrifice, pero ang pinakamalaking benepisyo ay mapupunta sa iba. Hindi progreso ang tawag doon, panggagamit yon, okay? So, mga stories to, yung maraming maalma dito sa usapin dito, regarding sa mga Paxilica. Kasi merong iba na talagang kinukuha yung mga, let's say, mga resource natin. Let's say yung mga tubig, yung mga palayan, ganito, maraming mga walang trabaho. Okay? So, tingnan natin, no? Panoorin muna natin ito. Galing ito kay Fintech Founder. So, ito, sabi na dito, no? Panoorin natin yung video nito. Paxilica, ano nga ba yan at bakit kailangan mo siyang malaman? Noong 2017, madaming magsasaka ang naapektuhan dahil may mga farmlands na binuldozer para maitayo ang New Clark City. So, yung New Clark City na yun, dun po ilalagay sa, wait lang, sa may Tarlac. Doon nilalagay yung mga sa Paxilica, sa may Tarlac, sa, New Clark City. So, ngayon, may mga usapan na around the same area, may itatayong processing plant para makagawa ng semiconductors, makapag-process ng critical minerals, at makapagpatayo ng infrastructure para sa AI. Okay, yung pagpapatayo, di ko alam kung I think now proban kasi magsisimula by November pa. Okay? According to sa news. Okay? Ayon sa documents, libre ng 2 years yung renta ng lupa na to. Tapos hindi pa alam kung magkano yung rent for the next years. Yan ang Paxilica. Gano'n siya kalaki? 1,618 hectares or 24 sets ng Mall of Asia, kung kasama yung parking lot, yung annex, at yung event space. Pero kung yung MOA lang mismo, as in yung mall, mga 38 na MOA ang pinag-uusapan nito sa Clark City. So, ibig sabihin, 38 times yung laki ng MOA. Kung imagine mo, no, yung MOA na yun, yung MOA, times 38 na yun. Ganon kalaki ang data centers. So, bakit Pilipinas yung napili ng US? Kasi marami tayong raw resources. Napakayaman ng Pilipinas. Tayo ang pang-5 na may pinakamaraming nickel, copper, gold, zinc, at silver. Ang pinagkaiba lang, gusto ng US na i-process itong mga to locally dito sa Pilipinas. Ang gawain kasi ngayon, yung raw resources na galing sa atin ay pinapadala pa sa Malaysia, Singapore, Vietnam o sa Thailand para process, i-assemble at ipack. Ngayon, gusto nila lahat sa Pilipinas na mangyayari. Ano nga ba yung pros nito? Sabi nila, dadami yung trabaho para sa mga Pilipino. Madaming investments na papasok galing sa ibang bansa. At syempre, magkakaroon ng improvement sa technology sa bansa. Ano yung cause? Unang-una, environment. Malakas kumain ng tubig yung mga ganitong processing plants. Di ba? Ano yan? Yung sa tubig. What for? Yung naalala mo yung yung nagkaroon ng issue ng prime water. Hindi nga lumalabas, di ba? What for ito? Hindi rin natin alam kung saan eksakto ipupwesto ito. Nakikita nyo ba kung gaano kalaki yan? Meron ding question about transparency. Kasi bakit ka pipirma ng kontrata na hindi mo pa alam kung magkano yung renta at bakit kailangan mo ibigay ng 2 taong libre? Sino-sino yung maapektuhan? Meron bang guarantee na trabaho? Guaranteed ba yung investment? Guaranteed ba yung transfer of technology? Madaming tanong tungkol dito sa Paxilica. Sana bigyan pa ng linaw ng gobyerno.
Okay, mga stories, no? Ito ang ano ko dito, no? Ito yung malinaw kong take dito, no? Unang-una, nakakairita na ano naman pakinggan ng mga estilo ng mga gobyerno, no? Na puro malalaking salita, no? Pero kulang sa malinaw na sagot. Laging may presentation, laging may magagandang termino, laging may world class, sustainable, invested driven, ganito ganyan, di ba? Pero pag hinihimay mo to, okay, kulang sa detalye. At ang pagkulang sa detalye, ibig sabihin may dapat kang pagdudahan. Well, diretsahan tayo dito mga stories, no? Ang problema sa ganitong proyekto, no, hindi naman agad nakikita sa umpisa. Sa simula, binibenta yung publiko ay yung trabaho, progreso, development, at yung global competitiveness, okay? Magaganda lahat ang pakinggan, okay? Pero ang tanong kasi dito, anong klase ng trabaho to? Gaano katagal, kanino napupunta sa tunay na kita, at higit sa lahat ng mga stores, no? Sino ang sasalo sa gastos kapag nagkaproblema na sa tubig, kuryente, lupa, at kalikasan? Okay? Diyan madalas nadadali ang taong bayan dito. Ang pangako, pangmatagalan daw sa pag-unlad. Pero ang totoo kasi dito mga source, kadalasan ang pangmatagalan na epekto sa pinsala, hindi benepisyo. Okay? Itong paksilika na to, no? Kung pagbabasehan natin ang ilalabas ng mga informasyon, no? Napakalaki ng sakop. Hindi ito simpleng gusali, di ba? Hindi simpleng, alam mo yan, na shopping mall or something, di ba? Hindi ito ordinaryong industrial, yung industrial expansion para let's say yung mga factory. Hindi siya typical na factory workers, ganito, ganyan. Kapag ganyang kalaki ang lupa nito, ganyan kalaki ang plano, ganyan kalaki ng usapang dayuhan, interest, hindi pwede sasabihin naman magtiwala na lang tayo. Mali yun, okay? Lagi tayo maging mapanuri dito. At saka dito, ito hindi dapat pinaplastic dito. Kaya interesado na malalaking bansa sa Pilipinas ay hindi dahil mahal nila tayo, okay? Interesado sila dahil may napapakinabangan sila rito. Resources, lokasyon, murang labor, strategic access, yan ang totoo, okay? Wala naman masama sa foreign investment kung patas ang kasunduan okay? Pero kung resources natin ang pangunahing puhunan dito, tapos tayo ang dehado sa dulo, hindi partial, hindi partnership yung tawag dyan. Pagsasamantala na yan, na binalot lang sa magandang press release. Okay? Yung isa pang nakakainis dito, no? Paulit-ulit na ginagamit yung mga linyang magkakaroon ng technology transfer, o yung mga uuwi ng talento sa bansa. Pakinggan nyo mabuti, okay? Pakinggan nyo mabuti. Hindi porket nagtayo ng high-tech facility dito, automatic na aangat agad ng kakayahan ng bansa. Hindi ganun kasimple yun. Okay? Hindi yung kasimple yun. Kasi kung dayuhan ang may control sa kapital ngayon, okay, disenyo, systems, supply chain, at core technology dito, laki ang posibilidad na ang iiwan lang sa atin ay operational work habang ang tunay na bayad nasa kanila pa rin. So, madaling salita mga source, pwedeng dito ang planta pero hindi ibig sabihin sa atin ang kapangyarihan. Okay? At huwag din tayong magpabola sa salitang AI infrastructure na parang magic solution yun ang sa kahirapan sa bansa. Hindi AI ang tool. Okay? Hindi ganun. Ang AI kasi ang tool dito. Hindi yan milagro. At lalong hindi yan dapat unahin ko ang basic issue as ang basic natin ay hindi pa maayos. Tubig, kuryente, transportasyon, edukasyon, at food security. Okay? Ang hirap sa gobyerno mga source gusto lagi mukhang futuristic ang proyekto pero para impressive at presentation. Pero hindi masagot yung pinakapayak na tanong ng tao May pakinabang ba ito sa ordinary Pilipino o dagdag pasanin lang? Okay?
At dito ako seryoso na nababahala sa environmental side dito. Hindi biro ang mga processing plant, semiconductor, related facilities, at AI-related infrastructure. Mabigat yan sa resources, okay? Hindi lang usapang lupa ito, okay? Usapang tubig ito, okay? Usapang kuryente ito, energy, yung electricity, diba? Usapang waste management ito. Okay? Usapang long-term environment risk ito. Okay? At sa bansang gaya ng Pilipinas, ang hirap ng mga stable power supply at may mga lugar na problema na sa access sa tubig. Diba? Napapansin nyo, no? Bakit ka magpapasok sa proyektong lalong magpapabigat sa existing ng kakulangan? Okay? Kung sasabihin nila may job creation, sige, pakinggan natin, okay. Pero hindi pwedeng trabaho lang ang usapan. Dapat kasama dyan ang kapalit. Ilang community ang maapektuhan. Ilang magsasaka ang mawawalan. Magkano ang environmental cost, di ba? Magkano ang magiging pressure sa utilities? Sino ang magbabayad kapag may nasirang ecosystem, di ba? Kapag ang gobyerno ay magbibigay sa economic projections pero tahimik sa environmental consequences, dapat automatic may red flag na, di ba? Isa pa mga stories to. Kung usapin ng transparency, talagang sablay dito, no? Bakit may libreng renta sa unang mga taon? Bakit hindi klaro ang terms sa mga susunod na taon? Kapag ordinaryong Pilipino ay may kontrata, hinihingan tayo ng napakaraming requirements, detalyado lahat, pirmahan lahat, no? Pero pag malalaking proyekto at malalaking interest na ang usapan, biglang nagiging malabo. Okay? Hindi dapat ganoon, okay? Kung pampublikong lupa at pambansang interes ang sangkot, obligado ng gobyerno na ilatag na malinaw ang buong kasunduan. Hindi kasi pwede ang taong bayan ng ang huling mga kalab gayon sila sa unang maapektuhan. At ito pa yung ang matindi dito. Lagi nilang ginagamit ng salitang development. Okay? Na parang sapat na yan para patahimikan ng mga tanong, no? Hindi lahat hindi lahat ng development ng makabayan. Hindi lahat ng investment ay pabor sa bansa. At hindi lahat ng malaki ng magandang idea. Minsan kasi mga stores, ang pinakamalaking proyekto dito, sila rin ang pinakamalaking perwisyo kapag mali ang pundasyon nito. Sa totoo lang mga stores, ito ang pakiramdam ko rito. Masyadong malaki ang hinihingi ng Pilipinas. Pero masyadong malabo ang garantiyang kapalit. Okay? Kapag ganyan ang setup, hindi ko dapat basta humana dito. Dapat maduda ako dito o magduda tayo dito. Hindi rin ako kumbinsido sa linyang clean industry kung mineral processing, semiconductor operations at AI facilities ng pag-uusapan. Hindi sapat nang sabihin, susunod na standards, no? Lahat naman yan, ang proyekto papel ay malinis. Hindi lahat ng papel ay compliant, no ba? Lahat ng papel ay sustainable. Yan? Ang tanong kasi dito, paano sa actual? Sino ba ang mag-monitor? Kano kadalas, di ba? At saka, may independent audit ba to? Di ba? At saka, mas malinaw bang parusa kapag lumabag ito sa batas or regulations? Baka naman, gaya na nakasanayan yan. Magaling lang sa lunch, di ba? Magaling sa kumpisa lang, ganito, ganyan. Tapos magaling lang sa ribbon cutting, di ba? Tapos bahala na ang tao sa consequences, ganun. Ang gusto ko rin lang idiin dito, masters, no? Hindi porket kontra ka sa ganitong proyekto ay anti-progress ka na. Gas-gas na taktika na yan, okay? Kapag nagtatanong ka, sasabihin anti-development ka. Kapag naghahanap ka ng transparency, sasabihin negative ka. Diba? Kapag iniisip ng kalikasan at komunidad, sasabihin hadlang ka sa pag-aasenso. Okay? Sa totoo lang,
ang makabayan pa nga, mapanurot kaysa sunod-sunuran, di ba? Kasi ang totoong progreso kasi mga stories, hindi lang para magmukhang moderno ang bansa ng brochure dyan. Ang totoong progreso ay may malinaw ng pakinabang sa mamamayan, may pananagutan ng mga gumagawa at may proteksyon sa kalikasan at kabuhayan. Kung wala mga yan, hindi progreso ang tawag dyan. Project lang yan para may masabi. At saka ang bottom line mga stories dito, no? Ang tanong dito ay hindi kung maganda bang pakinggan ng Paksilika. Ang tanong kasi dito ay simple. Nakikinabang ba talaga ang Pilipino o ginagamit lang ulit ang Pilipinas bilang lugar ng extraction, processing as strategic advantage para sa iba? Okay? Kasi kung resources natin ang kukunin, lupa natin ang gagamitin. Utilities natin ang mabibigatan. At kalikasan natin ay malalagay sa alanganin. Tapos hindi pa malinaw yung tunay na balik na sa mamamayan. Hindi progreso yan. Just lugi-lugi tayo dyan. Egos tayo dyan, no ba? At saka ganito usapan, no? Hindi sapat ng hype dito, no? Hindi sapat ang presentation, hindi sapat ang press conference, okay? Kailangan ng malinaw na post, kailangan ng buong detalye, kailangan ng transparency. Hindi sa lahat o kailangan natin tanungin ng paulit-ulit. Sino ba talaga ang kikita dito? At sino ba naman ang magdudusa pagkatapos? Okay? Yun lang masasabi ko dito pero ito mga stories, no? Ito na lang huli kong masasabi ko dito, okay? Una, ang Paksilika ay isang proyektong sa aking pagtingin ay mas pabor sa interes ng dayuhan kaysa sa ordinaryong Pilipino. Ang mga resources ng bansa ng pangunahing puhunan. Ang kalikasan natin ay nakataya dito. Okay? Ang tubig at kuryente natin ang gagamitin. Pero ang mga garantiya niyan, wala. Okay? Ang mga trabahong ipinangako, estimates lang yun, estimates lang. Ang terms ng kontrata medyo malabo. Okay? Yan ay nakakatakot dito. Pangalawa, ang gobyerno ay nasa parte na naman ng overpromising na yan. Laging maganda sa salita, laging impressive yung presentation. Pero kapag hinihimay mo mga stories, kulang sa detalye, kulang sa accountability, kulang sa protection para sa mamamayan at kalikasan. Pangatlo, ang transparency hindi optional dito, okay? Ito ay obligasyon. Kapag pampublikong lupa ang pinag-uusapan dito, kapag pambansang interes ang nakataya dito, walang dahilan para maging malabo ang mga kasunduan. Libreng renta ang unang 2 taon na walang malinaw na in terms pagkatapos. Hindi yan katanggap-tanggap yan. Pang-apat, ang environmental impact ay nakaseryoso at hindi pwedeng baliwalain. Tubig, kuryente, ecosystem, kabuhayan ng mga community, lahat ng yon ay maapektuhan. Ang mga bansang hirap sa mga basic na supply ng tubig at kuryente ay pagdagdag ng napakalaking consumer ay hindi wise decision kundi reckless na hakbang yon. Okay? Panglima, mga stories, tandaan nyo rito, kapag sinabi nilang para sa Pilipino ganito, itanong nyo lagi ang mga ating Pilipino. Yung mga nasasakang nawalan ng lupa, yung magsasakang nawalan ng lupa, yung mga yung komunidad na mababawasan ng tubig, yung mga ordinaryong pamilya makikipag-agawan sa kuryente sa isang industrial complex, o yung mga ilan na sa posisyon na kumikita sa bawat kontratang pumipirma. Ang sagot dyan mga stories, kung madidikta kung totoong development na ito isa sa mga namang kaso na pagpapayaman ng ilan sa gastos ng nakakarami. Mag-ingat tayo, magtanong tayo. Huwag tayong tumahimik at huwag tayong tumigil sa pagbabantay. Dahil kung tumahimik tayo, sila ang magsasalita para sa atin at hindi natin magugustuhan ang mga sasabihin nila.
So, mga stories to, anong sa inyo dito, no? Anong sa inyo dito? Ano ba? Okay lang ba sa inyo na talagang na magkakaroon ng Paxilica o talagang anong magiging mangyayari dito in the future sa mga next generation natin? So, comment down below, ano ba yung touch nyo doon, okay? So, gusto nyo mga ganitong usapan, mga real talks, to the point, mga recorded events dito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa baba para lagi kayong updated sa bagong content. Mga stories, kung gusto nyo maging parte ka ng Ka-Stories membership plan, as low as 39 pesos a month, makakuha kayo ng early access sa mga videos natin fresh from the rendering ko. Supportan nyo ang aking channel, mga stories, no? Maraming salamat sa inyong lahat ng mga stories, okay? As always, mga stories, thank you and have a great day, stories. Bye!